Jimenez. Okay? Si Congressman Rolando Valeriano ng Ikalawang Distrito ng Maynila at chairman po ng House Committee on Public Order and Safety. Nasa linya na po natin. Kuhanan lang natin na reaction. I know na interview ito kahapon sa isang programa dito sa atin sa DZMM, pero may sagot din ulit si Congressman Kiko Barsaga eh. Sabi ni Congressman Kiko, anyway, magandang umaga sa inyo, Congressman. Good morning po, Sir Alvin, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa programa natin. Opo, unahin ko na po itong reaksyon po ninyo kaugnay sa sinabi naman ni Congressman Kiko Barsaga. Pero mamaya po may tatanong pa ako sa inyo tungkol sa mga nakalawit na mga kable kasi talamak po yan sa totoo lang. Sige Diyan po. sa inyo sa Maynila at sa ibang lugar sa Metro Manila. Ang sabi ni Barsaga, I will be ignoring the summons of the Ethics Committee. Expel me if they want, but the Philippine Congress has done nothing but destroy the lives of the Filipino people. So dididmahin daw po yung inyong summons so kung meron man na Congressman. Yan po, makikita nyo talaga yung kawalang galang niya sa institusyon. Pangalawa, ang interpretation ko naman po dyan, it's a sign of guilt, kaya ayaw mong magpaliwanag o ayaw mong mag-explain. Alam niyo po, nung unang nasuspend din siya sa Code of Ethics, 3 hearing or 4 na hearing yata ang ginawa namin. Isang beses lamang siya umatin nung huli. At meron siyang isang hearing na ang katwiran niya, kaya siya hindi dumating kasi napuyat daw siya sa video game o nagano, di po ba? Siguro naman, ang nanonood ay gising din naman sa katotohanan. Maaari naman po tayong pumuna, maaari tayong magbigay ng opinion, maaari tayong maging oposisyon. Meron din naman pong mga oposisyon sa Kongreso at kahit saan naman lugar nang hindi ka nang babastos o nangaaway. Hindi po ba? I mean, we are living in a civilized di ba? Sana maging maayos at siguro yun din po yung adhikain natin dito sa nung isang araw nga ako tumayo sa Kongreso dahil nakikita ko po kung paano niya i-malign or husgahan yung isang namatay natin na colleague, si Congressman Akop, na very un-Christian yung ginagawa niya. At wala sigurong may matinong pag-iisip na gagawa o gagalaw ng ganito. At siguro naman, yung mga umuhusga din na taong bayan natin, wala rin siguro masasabi na maayos. Hindi po makapilipino yung ginagawa niya, hindi tama. Na isang patay ay nilalapastangan mo pa, lalo na hindi naman totoo yung mga pinagsasabi mo. Di, wag naman yung patay. Yung patay hindi na makakaresponde. Respetuhin naman Hindi natin po yung ba? patay. Oo. Pag patay na, hindi na yan kaya makakasagot. Oo. tama po. At yung si Congressman ako po, nagsilbi po ng mahabang panahon sa Kongreso yun. Ibinuhos niya yung, even during his police time, nung PMP pa siya, tinignan ko, naging maayos naman na tao at talagang naging general. At pagkatapos minahal ng kanyang lugar sa Antipolo, hindi siya natalo kahit kailan. Ang asawa po niya ay naging congressman din at doktora. Hindi dapat ginaganon yung mga, lalo nga sinasabi niyo nga, hindi na nakakalaban yung patay, di po ba? Opo, So siguro wala namang may maayos na pag-isip. Alam niyo, sabi ko nga po kahapon sa isang interview, maaaring absent to, o baka na-kick out na to nung tinuturo yung good manners and right conduct. Di po ba? So ang pinaka-target, Congressman, as far as you are concerned, ang pinaka-gusto mo talagang mangyari, matanggal siya bilang congressman. Opo. Ang hiningi ko nung isang araw is to extend his suspension kasi may kulatilya naman ho yung suspension niya na pag ginawa niya ulit, lalo na stern warning sa kanya na magkakaroon pa siya ng severe penalty. So yun po yung hinahabol ko. At sa Tuesday, sa Committee on Ethics, ito'y didesisyonan. Didesisyonan pa naman yan at alam ko, binigyan na siya ng imbitasyon para ipaliwanag niya rin yung sarili niya doon sa sinabi niya. Pero kung yan po ang statement niya ang ang interpretation ko dyan, it's a sign of guilt, kaya ayaw mo nang humarap. Hindi, pero ano talaga ang pinaka-gusto mo mangyari kung ang tatanungin lang ay si Congressman Valeriano? Kasi pag tinanong mo si Congressman Puno, parang dati may statement siya, sabi niya he does not belong here. What about si Congressman Valeriano? Ano bang pinaka-target mo? Naalisin niya siya sa kamara?
Ako po na kasi, Sir Alvin, proseso muna ako. So, naniniwala ko na yung suspension niya, mukhang hindi natuto yung bata, another 60-day suspension or kung ano man yung ipapataw na penalty ng ano. Pero, again, pag ginawa niya ulit at nagtuloy-tuloy ulit yung mga pinagsasabi niya at ginagawa niya na sa tingin ko, hindi nakakatulong sa atin at nagiging masagwa ng tingnan, siguro ang kasunod po niyan, expulsion na talaga from House of Congress. Okay, sige. So, ikaw para sa'yo, kailangan dumaan sa proseso, no? Idaan natin sa proseso. May proseso naman eh. Meron naman at sinasabi na rin din naman niya at sa matter of fact, humarap naman siya noon sa Committee of Ethics noon siya. Pero kung ngayon ayaw niya nang humarap, ang interpretation ko diyan it's a sign of guilt. Okay, sige. So, pihit tayo sa, may dalawa po kayo kasing panukala na nagka-interest din ako. Yung una doon sa gusto nyo magkaroon ng batas laban sa mga kable, actually unsightly, hindi po maganda at may issue ng safety. Paano bang legislation na gagawin natin dyan sa mga sumasabit, nakasabit na mga kable ng kuryente, kable ng telco, kable ng cable, kung ano-ano pa. Ang dami niyan sa Maynila, sa totoo lang, Kong. Opo, yung batas ko po, not only in Manila, but in the Metro Manila, inaatasan ko po yung local government na atasan yung mga stakeholder natin na ayusin na. For example po, yung Meralco, hindi pa lahat ngayon, natatandaan niyo po yung orange cable. Oh. Hindi po ba? So lahat na, idiktahan na maging orange para mabawasan na rin yung mga tinatawag nating yung layman's terms, jumper, hindi po ba? At nagiging sanhi na sunog. At salabat naman po talaga. Second, kung mapapansin po nito, konti na naman yung PLDT pero still nandun pa rin yung mga kable nila, nakahang pa rin. Oh. So, i-audit na rin, tignan na rin yung mga hindi na ginagamit na kable talaga, tanggalin na, nang sa ganun mabawasan na po. Mukhang dito sa Metro Manila kasi medyo mahirap na po na ilagay sa underground, not like tulad doon sa Subic o sa BGC na nasa underground na yung mga kable. Mukhang malaking gawaan po. In the meantime, ayusin yung kable at kung mapapansin niyo po, ako po yung congressman dito sa 2nd District ng Manila, sa Tondo, salabat ho talaga yung kadalasan nagiging sanhi ng sunog. Opo. So akin po dyan, ayusin na talaga, lagyan na ng isang linya. At lalo na, ang marami naman po dito, usually Meralco, pero marami po na kasi ako napansin na kable na hindi na naman gumagana o wala na stakeholder. Pinabayaan na lang nakahang sa poste siya at nakasabit. So yun po dapat matanggal na rin para kahit paano kumonte at masakit din naman sa mata. Opo, ay sino pong magtatanggal? Kasi gastos din po yun pag nagtanggal. Hindi, kaya nga po ang local government, usually po ang local government naman meron silang makinarya, meron silang engineering, meron silang DPS at may konting budget lang naman yan. Siguro po wala namang katumbas kung tatanggalin mo yun kaysa naman nagiging sanhi na sunog. Makikita po natin minsan may mga umaakyat na hindi na maganda ang ginagawa. Oo. Maliit lamang po yun. Ang local government naman merong budget naman dyan na para matanggal yan. Okay, so Laanan na lang nila. So sa batas Opo. ninyo, kung sakali mang maipatupad yan, it's going to be nationwide, Congressman. By the way, hindi lang po Metro Manila kasi meron din yan sa Tama po. Cavite, Bulacan. So ang mangyayari, ang mag-aayos ng mga linya, local government unit, hindi natin iaatang sa Meralco. Hindi na po. Pero dapat bigyan na rin ng ang Meralco na the next time around ayusin na rin nila yung orange wire po, Meralco yun eh. Sila po. At alam ko inuunti-unti na lang nila, hindi ko lang malaman bakit nahinto yung iba. So siguro po ituloy na lamang nila. Ang tawag namin diyan, 'di ba, parang spaghetti wire. Ay oo. Ang dami po niyan, hindi lang sa Maynila, hindi lang sa Tondo. Kaya dito sa amin sa Quezon City, may mga parte po na may mga nakalaylay, spaghetti. As far as Bulacan po, nung inikot ko yan, kaya ako nag-come up nga dito sa hospital na to na dapat ayusin na. At kadalasan naman po, maririnig nyo, kapag may sunog, yan yung usually yung nagiging sanhi ng sunog. Yung mga ganyang wire na nakalawit or yung talagang ang gulo-gulo talaga po kung makikita nyo ngayon. Siguro po sa haba ng panahon, napabayaan na rin lang naman. Oo. So siguro, kasi hindi lang naman Meralco, marami diyang stakeholder po na nakasabit ng mga wire na ngayon halos wala na yung stakeholder na yon at napabaya, iniwanan na lang ganun. Kaya dapat po merong kooperasyon ng LGU Opo.
na para gumawa o magtanggal niyan. Opo. So gaano kaya gaano ang tsansang maipasa naman itong batas po ninyo kasi kailangan nyo rin sa Senado 'yan para maging ganap na panukala o na batas. Kaya ako po naniniwala naman siguro kahit ng mga senador pag nakita nila yung nasa poste medyo eyesore din naman po talaga, di ba? So siguro po magkakatulong-tulong na rin kami rito na matapos yung batas na yan. Sa ganun po maiayos din naman natin. Tingin ko yun na lang yung magagawa natin solusyon lalo dito sa Metro Manila dahil sabi ko nga ang pinakamaganda talaga diyan yung underground kaya lang medyo tingin ko next to impossible na rin po. So maayos na. Naniniwala po ako meron namang mga senador na at makikipag-usap po ako para magkaroon ako ng collaboration with them. Sabi ni Rico, kaibigan ko, sabi niya, Alvin, hindi ba executive function na lang yan? Dapat si mayor na lang ang gumagawa at nag-aayos niyan. Ba't kailangan pa ng legislation? Totoo naman po, pero sa tagal po siguro, kung hindi natin gagawing batas yan, baka hindi rin kasi tingin ko yung executive function, kung talagang napansin na rin po nila yan, dapat sinimulan na rin nila yan. Pero pag nilagyan natin ng penalty, ginawa natin batas, siguro maobliga po sila. Ayun. So may penalty clause yung ano ninyo. Anong nakalaga? Anong gusto nyong penalty sa mga... Kasi ang mga nag-i-install kasi, kabit lang ng kabit eh. Di ba? Hanggang pumapal at lumayla eh. Una, may monetary penalty po yan. Pangalawa, lagyan natin ng kulong na kahit paano na yung mga nagkakabit ng lalo yung illegal na pag nahuli, dapat meron siyang karampatan talagang penalty. Hindi yung pag natin, kuhulihin lang pagkatapos lalabas din sa gabi. Siguro, bigyan na rin natin ng aral dahil sobra na po, ang dami kung makikita nyo. Not just only eyesore pero nagiging sanhi talaga ng sakuna kadalasan. Opo. Saan ba yung may pinakamatinding ganyan dyan sa distrito ninyo? Sa banda sa Tondo? Actually, doon po sa parting papuntang Divisoria, nagkalat pero sa buong Maynila po, makikita nyo na rin, nagsabi talaga kahit sa ampun lugar And not only in Manila, sabi nyo nga kahit sa Quezon City, ganyan na rin meron po. sa amin yan dito. As far as Bulacan, nakita ko po, meron na rin mga ganyan. Spaghetti wire ang tawag namin. Sige, Kong. Maraming salamat. Good luck, Kong, sa inyong initiative. Sana nga matuloy po. Mabuhay po kayo. Salamat Thank you, po. Kong. Mag-ingat ka. Thank you. Si Congressman Rolando Valeriano po na ikalawang distrito ng Maynila at chairman po ng House Committee on Public Order and Safety. Kailangan